Ngayong araw ay January 3, 2026. Kumusta kayo mga kababayan? Ngayon ay ang Maharlika Special Report. So pag-usapan pa rin natin ang mga nagaganap na pangyayari sa ating bayan. So mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin sa matapang na si Leandro Leviste na kung saan patuloy na nakikipaglaban para sa inyo at para sa mamamayang Pilipino. Ang paglabas niya ng kanyang Catalina Cabral Files na kung saan na sinabi ni Leandro Leviste na ito ay ibinigay sa kanya ni Yusek Cabral bago ito namatay. So ang report natin ngayon sa inyo ay talagang dapat nating susugin itong mga sangkot dito sa Catalina Cabral Files. Dahil patuloy na pinasisinungalingan ng bangag na gobyerno itong Cabral Files na ito na sinasabi nila ng bangag administration na ito daw ay Leviste Files. So, pinapakita ng Malacanang sa taong bayan na ito ay walang katuturan o ito ay haka-haka lamang at ito ay gawa-gawa ni Leandro Leviste. Pero mga kababayan, ito nga ay pinag-uusapan natin itong nakaraang taon at nakikita nyo ang iba't ibang klaseng ebidensya, whistleblowers, hindi lang si Leandro Leviste, mismo ang dati nilang kaalyado na si Zaldico ay mayroong video na inilabas na kung saan ay sinasabi nga sangkot ang gobyerno ng Bangag Administration. Aside from that, yung mga dating direktor, DPWH secretary, si Bonoan na ngayon ay nasa Amerika na nga na hindi pa bumabalik sa Pilipinas. So again, itong controversial na Cabral Files na pilit na ginagawa ng gobyernong bangag na ito ay papawalang bisa o ipasinungalingan, mga kababayan, sa pamamagitan ng kanilang Clarissa Taratara, yung kanilang attack dog. Okay? Na sinasabi nila ito daw hindi Cabral Files, ito daw ay Leviste Files, at hindi raw ito authenticated, at may iba't ibang version daw, may annotations, at wala raw enough na ebidensya according sa Bangag Administration. Eh ano naman ang expect natin sa Bangag Administration? Ang sabi, wag daw natin sayangin yung oras ng mga kwentong walang matibay na ebidensya according to Bangag Administration through their attack dog Castro. Ang question natin, mga kababayan, bakit kailangan natin wag tantanan ang issue na ito? Hindi totoo na ito ay haka-haka lamang. 'Di ba? Dahil sinasabi ng Malacanang, sinasabi ng mga bangag, ito daw ay usapin ng ombudsman at ng DOJ. At sinasabi nila, tuloy-tuloy naman yung investigation sa anomalya sa DPWH, pero wala pa ring nakukulong na mga nakalista doon na mga kongresista, na mga senador, nakasabwat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan through DPWH, through budget insertions. Kaya nga ang tanong natin dito, kung haka-haka ito, bakit sinasabi ng ilan sa mga bangag administration na bakit kailangan ipa-authenticate? Kung wala naman palang saysay ito. Okay? Bakit hindi nila during the first time na narinig nila ito, dapat sinasabi nila na, peke yan. Pero dapat, sabi ni Vince Dizon at ng bangag, kampon nga ng mga bangag, ipa-authenticate daw muna. 'Di ba? Kung walang kwenta, bakit kailangan, okay, mga kababayan, na ipa-authenticate mo? Alam nila na authentic ito. Alright? Sabi, titignan pa daw, ganito, ganyan, ganyan. Mga palangga, mga kababayan, yung bang listahan kasi, yung Cabral list na nilabas ni Leandro Leviste, alam niyo naman yan, ano doon yung mga pangalan ng halos lahat ng mga politiko, mga kawatan, kasi hodang sa Kongreso, sa Senado, at mismo ang presidenteng bangag, kasama si Lisa Tanas. Mga pangalan ng mga opisyal na dapat ay tagataguyod ng ating bayan, pero kitang-kita ninyo na ang pattern ng pagnanakaw nila
ay talagang sky is the limit. So hindi ito tsismis. Dapat nga nakipagtulungan na ang gobyernong Bangag kasi lead na 'to nila, eh, na imbestigahan yung mga nakapangalan sa Congress and Senate. Pero bakit walang gustong mag-imbestiga? Kasi nga yung mga kongresista, sila mismo mag-iimbestiga ba sila? Eh, kasabwat sila, nandodoon sila, yung mga pangalan nila sa listahan, na dapat tulungan nila si Leviste, okey, na panagutin itong mga pangalan na 'to, itong mga kongresista 'to, yung mga senador na ito. Hindi nga nila nga gagawin 'yan, kasi nga halos lahat sila magnanakaw. 'Di ba kung talagang anti-corruption ito si Bangag na sinasabing, "Oh, do'n kayo magpapasko o bago dumating ang Pasko may makukulong." Sino lang ang nakulong? Hindi ba si Sara Diskaya lang? Pero yung mga ulo katulad ni Satanas, ni Sandro, ni Tambaloslos, ni Bangag, although siyempre may immunity siya dahil presidente siya, pero dapat nga tanggalin ang hinayupak na 'yan, 'di ba? May nakulong ba na mga kongresista at ng mas malalaking buwaya? Walang nakulong. Kasi hindi nila ipapakulong dahil nga sila sabuatan sila mga kababayan. So ginigiit nila na itong Cabral Files ay hindi ito talagang file ni, DPWH Undersecretary Cabral, 'di ba, yung ginurgur na may mga lumalabas na ito daw ay nakita sa Europa. Kaya nga hindi talaga natin alam kung siya ba talaga ay buhay pa, pinatay ba siya, 'di ba? Kasi may mga contradicting, autopsy reports. Nagkakaiba, 'di ba, merong police report, yung mga physical evidence doon kay Cabral. Kaya alam natin ang the fact na ayaw makipagtulungan ng gobyerno ni Bangag kay Leandro Leviste para panagutin yung mga nakalagay doon sa mga listahan ng DPWH, projects, yung assigned projects na mga anomalous projects tungkol dito sa flood control allocations, ayaw nila makipagtulungan, alam niyo na. Bakit ayaw makipagtulungan ng gobyerno? Dahil nakikita na yung corruption, yung baha, kaliwat kanan, 'di ba? Ngayong taon, nakaraang taon, during panahon ni Pangulong ni Bangag. Bakit ayaw makipagtulungan? Hindi ba nila nakikita na no, well, it's not only billion, trillions of money ang nilalabas every year dito sa mga budget na 'to. Kung hindi ito totoo, bakit ang baha paulit-ulit na lang? Bakit patuloy na nangamatay ang mga taong bayan, 'di ba? Luzon, Visayas, Mindanao kung saan may baha. Bakit paulit-ulit na lang sinisira yung kalsada? Bakit paulit-ulit na yung mga contractors, no, ng mga sangkot? Bakit si Diskaya lang? Bakit yung mga contractors nakasabwat ni Sandro Marcos, ni Bangag, ni Garjola, ni Momo, lahat ng mga, kagano ng mga Bangag, bakit hindi sila pinapanagot? At bakit ayaw magkaroon ng thorough and honest investigation ng Bangag na ito para pag-usapan itong Cabral Files na ito. So alam nyo na, bilang Pilipino, bilang kayo na nakikinig, mga palangga, karapatan ninyo, okay? Karapatan ninyo na tuligsain ang gobyernong Bangag na dapat suportahan nila ang mga whistleblowers o whistleblower katulad ni Leandro Leviste. Dapat mapanagot. Okay? Bakit ayaw nila imbestigahan? Kasi nga, yung mga politiko na nakasulat doon, di ba, wag na tayo lumayo. Nando doon si Lisa Tanas, ando doon si Bangag, ando doon si Sandro, ando doon ang pamilyang Kawatan. Bilang isang gobyerno o sangay ng gobyerno, dapat mapanagot ito. Pero hindi nga nila papanagutin dahil nagkakasabwat-sabwat na sila. Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Kaya imbes na tulungan si Leandro Leviste para talagang, pigain itong mga nasulat doon, yung mga nakasulat na mga pangalan ng mga politiko na kung saan nagkaroon ng mga budget allocations na hindi natin nakita kung ito ba ay mayroon ba talagang project o wala, which is wala. Dahil wala naman na tayo nabalitaan na yung trilyon-trilyon nila ay nagkaroon ng mga tangible evidence, ika nga, o tangible projects na, oh wow, ito sa District 1, 2, 3, 4, 5, ganito, ganun. Imagine mo, all over the Philippines, lahat ng distrito, buong Pilipinas, yung mga kongresista, yung nakikipagsabuatan sila sa DPWH, lahat ay mayroong bilyon kada distrito ay may mga bilyon-bilyon na napunta sa kanila. Di ba si Sandro Marcos na is 12 billion.
'di ba? Yung iba 5 billion, 4 billion, 3 billion, 2 billion, billion-billion. Kaya ayaw pag-usapan ng bangag administration itong Cabral files na ito kasi alam nila mga kababayan, ito ay totoo. Ay dahil sila ang kasabwat, sila ang sangkot dito. So yan ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, hanggang kailan kayo magtitiis? Okay? Hanggang kailan ninyo pananagutin itong mga bangag administration na ito? Ginurgur na, okay, si Cabral. Kaya nga sabi ko, nakakatakot for Leandro Leviste. So dapat tuloy-tuloy ang ating pag-uusap sa isyong ito hangga't hindi talaga natin napapanagot ang mga bangag.